So, andito na tayo sa tinatawag nating implications of plenary verbal inspiration. So, may idea po ba tayo sa ibig sabihin ng salitang plenary verbal inspiration? Sino pong may idea ng plenary? Saan narin naririnig itong plenary na to? Sa hall, sa Senado, di ba? Plenary hall, di ba? Sabi niya, there is plenary session. So, ano ba yung ibig sabihin ng salitang plenary? So, sabi dito, the implications of plenary verbal inspiration. So, tignan natin yung ibig sabihin ng salitang implications. Ibig sabihin ng salitang implications, yung magiging epekto nito, sabi niya, the possible future effect or result. Sabi dito, something that is suggested without being said. Kumbaga, implications, yung resulta. Pag sinabi nating plenary, ito yung kabuuan. Sabi dito, attended by all people who have the right to attend. Kaya nga po sa Senado, sino lang pwede mag-attend? Pag sinabing plenary session, dapat yung 24 senators andon. Kapag sa council ng bayan, dapat lahat ng councilors andon pag sinabing plenary session. So lahat nandoon. Pag sinabi nating verbal, ito naman yung the very words, not just the idea or thoughts, but the actual words itself. So, medyo napapayawan na po kanina yung salitang inspiration. So, dito, let's just dig a little deeper. Medyo mabilis lang po yung pagtuturo ko ngayon kasi napapayawan na ni Pastor Mike kanina. So, kinuha ko po ito, wala po dyan sa mga notes nyo kasi kinuha ko nung inspiration dun po sa history and authenticity of the Bible. So yung mga nag-take po nito, medyo maaalala po natin. So, ano ba yung ibig sabihin ng salitang inspiration? So, in a dictionary, ang sabi dito, pag sinabing inspiration, the process of being mentally stimulated to do or feel something, especially to do something creative. Di ba, nung nanliligaw pa tayo, di ba, nagiging inspired tayo. Lahat ng di pwedeng gawin, nagagawa natin, di ba? So, nagiging creative. Dati, hindi ka marunong magbalot ng panregalo. Dahil inspired ka, mag-aaral ka ngayon kung paano mo balutin yung regalo mo sa nililigaw mo para, di ba? Mas maging presentable. So, when you say inspired, nandun yung kasigasigan mo na gumawa ng something special para sa isang tao. So, yun lang po yung shortest meaning nun. So, but there is a problem when it comes to the inspiration of the Bible. Kasi sabi dito, yung doctrine of inspiration, ito po yung pinaka-kinu-question sa ngayon. So, anyone who is undermining the authenticity of the Bible that we have, ang kinu-question po yung inspiration. Diyan po yung pumapasok yung madalas nating naririnig na gawa lang naman ng tao yan. Hindi kagaya nung sa amin na mas espesyal yung taong nagsulat nito. So sabi dito, there are a lot of doctrines that are suffering from sloppy teaching, but there's nothing more serious in our time than the doctrine of inspiration. So ibig sabihin, may mga nagtuturo rin na when they teach about the doctrine of inspiration, mali rin yung kanilang pagtuturo. Kasi kung minsan, hindi talaga nila nagra-grasp yung meaning ng sinasabing inspiration. So sabi din dito, it is interesting that the struggle over the meaning of inspiration is occurring at the same time that we have all these many attempts to translate the Bible more into the language of the people. Oh, natanda mo yung tanong mo kanina, Kuya Jack, di ba? About bakit ang daming translation ng Bible. So because of the many translation of the Bible, ang main na nagsasuffer is yung meaning ng inspiration. Kagaya nga nung sinasabi na, kung ang Bible ay inspired, pag na-translate na ba ito in New King James, NIV, KJV, ano na nangyari dun sa word na inspiration? Inspired pa rin ba ito? Tama yun yung tanong eh. Kasi translator na lang naman ang gumawa nito eh. Tama po ba? Kaya nagkakaroon ng questions with regards to the inspiration of the Bible. Kaya nga, di ba yung contention ng mga taga rito? Sila isa lang. Walang translation.
Kaya mas 100% accurate para sa kanila. Pero yung Bible natin, ang daming translation, ang daming language, di ba? Pare-pares na English pero may NIV, NKJV, LSB, di ba? ESB. Ang dami. Kaya ang tanong ngayon, ano ba yung dapat gamitin? O ano yung nagiging epekto nito when it comes to the inspiration of the Bible? So tignan natin, what is inspiration in a biblical sense? Kanina, in a literal sense coming from the Bible. So, in biblical, ang sabi dito, inspiration is the act of God by which His revelation is communicated in written form to the very creatures from whom He wanted a response. Kaya nga sinabing Word of God. He wants to communicate it to us. Kaya nga po, kung tinatamad tayo magbasa ng Bible, di ba? Tinatamad tayo makapag-communicate sa ating Panginoon. Amen po ba? So, tuloy po tayo. So, ito nabanggit na rin po natin ilang beses. 2 Timothy 3:16-17. All scriptures is given by inspiration of God. Nabanggit din ni Ate Roanto kanina. So, tignan po natin. All scripture is given by inspiration of God. So, it consists of 3 Greek words ito. Kung titignan natin, translate natin sa Greek. Yung 3 Greek words is pas. Ito po yung all. In Greek, pas. Yung scripture, ito yung grape. Yung written language. And yung inspiration is ito yung sinasabi na teneustos. Tama ba yung bigkas ko? Teneustos. Natatawa si Pastora Jean. Yan. So, kaya pag pinagsama-sama in Greek, kaya dito po lumalabas yung sinasabing dito na all scripture is God-breathed. Kaya po yung sinasabi na yan is summation nung 3 Greek word. Kaya sinabing all scripture is God-breathed. Pero kung babasahin mo, ang nakadagay lang is inspiration. Kaya inspiration, pag pinagsama-sama mo, all scripture is God-breathed. Pag tinignan mo yung ibig sabihin ng the word na ito, it is divinely written. Ibig sabihin, galing sa Diyos. Naintindihan po natin? Yan. Sabi dito, God who made us certainly has the intelligence since He made us to communicate with the very creature that He created. Ibig sabihin, andyan yung Bible para makipag-communicate sa atin si Lord. Kaya nga wag nating pababayaan na inaalikubukan lang yung Bible. Pastor, pwede namang magdasal na lang. Sabi nga, kung gusto mong marinig si Lord, magbasa ka ng Bible. Kung gusto mong mas malakas na marinig si Lord, lakasan mo yung pagbasa mo ng Bible para mas marinig mong maayos. Because the Bible is there for us to read. Diba? Kaya wag nating i-disregard yung pagbabasa. Inspiration is the act of God by which His revelation is communicated in written form from the very creature whom He wanted. So kanino revelation? Sa ating Panginoon. Kaya nga ang sinabi, yung meaning resides with the writer who has been inspired by the Holy Spirit. Hindi po tayo yung magbibigay ng meaning dun sa salita ng Panginoon. So not somebody else, kundi revelation ng ating Panginoon. What God intended for the creature that He created to know and understand about Himself and what He has done. So ibig sabihin, inspiration comes from God. Diba, nagagamit din natin, ito yung in-inspire sa akin ni Lord. So we acknowledge that what we have now is coming from our Lord. Yan. So these are some of the explanation lamang. Sabi dito, inspiration is an act of God. Hindi po ito gawa ng tao. Yan. Inspiration is an act of God by which His revelation is communicated in written form. The inspiration of the Bible refers to the original autographs, not to its translation. So, medyo may idea na tayo when it comes to translation. The Holy Spirit of God was controlling the writers so that what was written was exactly what God intended. So, yun po yung general meaning ng inspiration. So, pag sinabi natin inspirations, not only refer to the writing, but it refers to the control of the Holy Spirit. So, ibig sabihin, yung writers ay controlled by the Holy Spirit at
yung salitang sinusulat nila ay inspired by the Holy Spirit. So hindi lang dahil inspired siya. Anyone who is inspired can write something. Di ba? Kagaya nga natin, sinabi, na-inspire ka sa nakita mong magandang babae. Gumawa ka ng love letter na dati di mo namang ginagawa. Naging makata ka, di ba? Naging makata ka para sa nililigaw mo. That is inspiration. But there is no inspiration kapag hindi, in biblical writings, hindi po ganun yung nangyayari. Dalawa yung control ng Holy Spirit when it comes to biblical writing. The writer and the very word itself. Kaya nga babalikin natin, all scriptures are God-breathed. So, grape means the very word. So, yan po siya, Galatians 1:1-12. Sabi niya dyan sa bandang dulo, it came through the revelations of Jesus Christ. Yan, tuloy pa rin po tayo. Yan. So, andyan na po sa ating notes to. Merong mga blanks pa rin po to, di ba? Yan. Plenary verbal inspiration does not teach that all part of the Bible are equally important, but only that they are equally inspired. Agree po ba tayo dito? Hindi lahat ng nasusulat sa Bible, although we said that it is a word of God, ay important, hindi pare-pares ang importansya niya. What we are saying, it is not equally important, but it is equally inspired. So, to explain it, may dalawang word na nilagay tayo dyan, important as inspired. So, halimbawa, yung nakasulat sa Judges 3:16 at yung nakasulat sa John 3:16, pag tinignan natin, is it both important? Parehas ba itong importante sa atin? Pag binasa natin, both important? Kasi ang sinabi niya lang sa Judges 3:16, now Ehud made himself a dagger, was double edges, and a cubit in length, and fastened it under his clothes on his right thigh. Importante ba ito? Ano yung magiging value natin pag binasa natin ito? Wala, di ba? It's just something the verse is describing yung ginawa ni Ehud about the dagger of Ehud. Pero pag tinignan natin ang John 3:16, this is very important because you need to understand that because of the love of God, ipinagkaloob niya yung kanyang bugtong na anak para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga pa, tinignan natin, John 3:16, is it important? Yes. Judges 3:16, not important, pero nandun sa Bible. So, is both inspired? Yes, they are both inspired. Kaya nga po, we are given the discernment and encouragement that when we are studying, tignan natin, ano yung importante sa hindi importante. So, both are inspired, but some verses of the Bible are not important. Andun lang yon to describe something. Amen po ba? Amen. Pangalawa, plenary verbal inspiration does not guarantee the inspiration of any modern or ancient translation of the Bible, but deals only with the original Hebrew and Greek languages. So ito na. So inspiration does not guarantee inspiration of any modern or ancient translation of the Bible. So yung Bible natin ngayon, NIV, NKJV, it falls to the modern translation. So malinaw po na sinasabi dito na pagdating dito, wala na yung inspiration. So siguro naku-question nyo ngayon, may question na kayo na mabubuo sa utak nyo. So yan po, nabanggit na rin po natin kanina. There is one thing na magiging tanong natin. Did anyone aside from the apostle or a prophet receive direct revelation that was to be written in what God calls His forever settled word? Apostles and prophets lang po ba ang nagsulat ng Bible? Kasama sa tanong yan kanina, di ba? Ano po yung sagot nyo? Sino po ang sumagot ng false? Sino ang sumagot ng yes? True? O, sige, tignan po natin ha. So, ano yung tanong natin sa number, saan ba yung tanong na yun? Number 7? Yan. Number 5, di ba? Only apostles and prophets are inspired by God
to write the Bible. So may sumagot ng true, may sumagot ng false. Kasi that is our pre-understanding na ang pwede lang i-inspired ay mga apostles and prophets. Di po ba? Because that is our pre-understanding. So kung titingnan natin with this graph, kung makikita natin, sino ba yung mga sumulat ng Bible? So sabi dito, ano ba yung sources? It is divine inspiration. So there is also oral traditions, ancient songs, andyan po lahat. So merong mga human authors, may mga prophets. Tama? Si Moses, si David, Isaiah, Jeremiah, they are the prophets. Pero meron ding mga wise men o yung tinatawag nating sages, which is Solomon. Meron ding historians, kagaya ni Luke. Anong book po ang sinulat ni Luke? Mike po. The Book of Acts. Okay. Ano pa po? The Book of Luke? Tama? The Book of Luke? Oh, wala rin siguradong makasagot. Okay. Kuya Jess, ano pa? Acts and Luke po siya ang sumulat. So, kung minsan yun, di ba, yung, kung hindi natin alam, ang iniisip natin sumulat ng Acts is si Paul. Di po ba? Sino po yung nag-aakala na si Paul ang sumulat ng Acts? Di ba? Pero si Luke po ang sumulat noon. So, meron ding mga apostles. So, dyan po makikita natin. So, dito, sila yung nasa original. Yung original, original manuscript na ngayon ay nawala na. So, how do we come in the modern translation? It is the works of the scribes and scholars. Kuha po natin. So from the original source, which is the divine inspiration, to the human authors, andito po yung original manuscript. Pero pagdating dito, the Bible we have now is being preserved by scribes and scholars. So ang tanong pa rin siguro, ano nang nangyari sa word na inspiration? Tama? Inspired pa rin ba siya? So yun po yung tanong. Sige po, we will proceed. Masasagot po yan. So, yan. So ito po yung illustration na God inspires the writers and the writings. Yung po pag dinidefine natin yung Bible hindi lang po yung sumulat, kundi pag sinabi natin inspiration, hindi lang yung sinulat, kundi the very word of God itself. In original Hebrew and Greek language. So yun po yun, yung human authors. But ito ngayon ay wala na. We acknowledge that, na wala na po ito, which is proven in history na wala na talaga yung original Hebrew and Greek language. But there are scribes and scholars na nakapag-preserve ng tinatawag nating manuscript copies. Kaya kung makikita natin, nandito yung inspiration, original inspiration is here. So pagdating dito, wala na yung original inspiration. So, kung po natin, just keep the questions in your mind po. Yan. Sorry po. So, from the manuscript evidence na dahil wala na po yung original manuscript kaya we will base it now on the manuscript copies. So, ito po ay kinumpiled na mga scribe and scholars. And dito po nabuo yung 66 books of the Bible na tinatawag po natin na Canon of Scriptures. So, ulitin ko, yung original Greek and Hebrew manuscript, wala na po yon. But, it has been preserved by scribe and scholars. Ito po yung manuscript evidence na meron tayo. They compiled it at meron pong tao na ginamit si Lord na tignan kung ano ba yung parte ng Canon of Scriptures. Ano yung makakasama doon sa 66 books na meron po tayo? Amen po? Amen. So medyo mabigat po, but sabi nga natin, kunin lang po natin. Mamaya magnanaknak si Kuya Rod pag inaantok na tayo. May tanong na ako. Sige lang po, i-write down lang po natin and we will have a questions po.
pagkatapos po ng lessons na ito. Sabi dito, pag sinabi natin canon of scriptures, pag sinabi natin yung word na canon, hindi po ito yung kanyon na. Canon means it is a rule, standard by which something is measured. So ibig sabihin, hindi lahat ng manuscript evidence na na-compiled can be considered as canon of scriptures. Kaya nga po, yung Biblia ng Katoliko ay mas marami kaysa sa Biblia ng mga Kristiyano. The Catholic Bible has 73 books. Alam niyo po yan? Kung makikita niyo po yung Biblia, may nakalagay doon with Deuterocanonical books. Nakalagay po doon. The books of the Old and New Testament with Deuterocanonical books. So yung Deuterocanonical books po na yon ay hindi po pumasa sa canon of scriptures. But the Roman Catholic Church is still using it. So, ito po yung considerations of para sa canonicity ng scripture. Language, authorship, inspiration, acceptance, and completion. So, hindi po siya ganon kaluwag. So, sino ba yung, in what language? Is it Hebrew, Greek, or Aramaic? Sino ba yung sumulat? So, yung evidence ng inspiration is divine, human, archaeological, historic. Saka yung nag-accept po nito talaga, they are scholars po. So sabi dito, determines the canon or how many books are truly authoritative and inspired and comes from the Lord. So kaya nga po, makikita nyo na yung Bible natin, hindi lang pala basta-basta, ginawa lang, nakagaya ng sinasabi ng ibang tao na sasabihin sa'yo na, ay, hindi totoo yung Bible nyo, gawa-gawa lang ng tao yan. So, tuloy po tayo. Yan. In the original Hebrew Bible, ito po yung kanyang pagkakahiwa-hiwalay. But in our modern times, ito po siya, yung pinakita rin po kanina. So dito kasi, di ba, the law, the prophets, yung early prophets, minor prophets, at saka the writings, nakakategorize po siya. So, mas kokonti po siya kasi magkakasama yung ibang books. Pero sa atin, in our modern translation, nakwan po siya into 37, tama? Old Testament book and 29 New Testament books. Very good. Nakikinig po kayo. May natandaan kayo. Ha? Oh, 39 is 27 and 39. Ayan. So ulitin po natin. Yung original Hebrew is wala na. Pero this has been preserved by scribes and scholars. Kaya na-come out tayo dito sa Bible na ito. But our Bible right now, ito po yung nangyayari. Merong mga Bible translation. Ito na po yung modern translation. Ito na may interlinear, New American Standard Version, Amplified Version, English Standard Version, King James, New King James, Holman, New Revised Standard Version, New American Version, NIV, NLT, lahat po meron na. Kaya yun yung nagiging tanong kanina, bakit meron itong mga to? Bakit hindi na lang isa? Bakit hindi lang tayo magkaroon ng common Bible? Di ba? Valid naman yung tanong nila, but there are reasons kung bakit nagkaroon ng iba-ibang Bible. So, matatakal po natin yan. So, yan. From the original text in Hebrew and Greek, so preserved by the scribes and scholars to modern translation. So, dito na tayo ngayon, there are words or information in Hebrew and Greek that is impossible to translate in modern English or in another language. So, ito po yung problema ngayon. From the original Hebrew and Greek, meron pong salita doon na hindi kayang i-translate into modern language. Halimbawa, sa salitang Tagalog, may salitang Tagalog na hindi pwedeng i-translate ng Ilocano. May iba. O kaya may Ilocanong salita na hindi kayang i-translate sa Tagalog, kaya gagamit sila ng ibang words. Ngayon, kapag itong words na to ay ginamit ng isa, pag translate niya uli, magkakaroon ng ibang meaning. Kaya po, yung sinasabi nila na nagkakaroon ng pagkakaiba or contradiction. But it is a normal process kasi that is the reality. Even English, di ba? Sa English na lang, merong American English, saka
European English. Di ba? Meron ding Indian saka Philippine English. So yun po siya. Hindi ibig sabihin may pagkakaiba sa word, ibig sabihin may mali na. Yun lang po yung ibig nating sabihin. So, dito may isang example po tayo. Alam niyo po ito nung kinausap ng ating Panginoon si Peter. Nung tinanong ng 3 beses ng ating Panginoong Jesus. Yan. Di ba? So sabi dito, di ba pag yung explanation sa atin dito, narinig na po natin yung nagtuturo. Di ba 3 tanong ang ginawa ng ating Panginoong Jesus kay Peter at 3 sagot din ang ginawa ni Peter. So ito yung explanation na magtuturo. Bakit tinanong ni Lord ng 3 beses si Peter? Kasi 3 beses niya rin dininay si Jesus Christ. Para ma-redeem, di ba? Narinig na po natin yung katawan na yon. Para ma-redeem yung pagdideny ni Peter sa ating Panginoong Jesus, kaya siya tinanong ng 3 beses. Di ba? Dahil 3 beses na dininay, 3 beses din siyang tinanong, at 3 beses na sinabi ni Peter na, I love you, Lord. Tama? Amen po ba? Narinig niyo po ba yung explanation na yun? O may iba pa kayong explanation na narinig? Wala pa? O hindi niyo pa narinig? Hindi pa narinig. Never heard. So in Greek language, yung salitang love, ay alam po natin. Ilan yung salitang, in Greek, how many Greek words ang salitang love? 4. Di ba? Ano yung 4 na words na yon? Philia, storge, agape, and eros. Pag sinabi ting philia, it's a brotherly love. Pag storge, familial love. Pag agape, unconditional love or the love of God. Pag eros is erotic love. Tama po ba? Tama po, amen? So, but in the New Testament, ito po tandaan natin, 3 lang ang ginamit sa New Testament when it comes to the Greek word of love. It's either philia, storge, or agape. So ito ngayon yung tanong po natin. Anong Greek word na love ang ginamit ni Jesus kay Peter? Nasa lessons po natin, nasa questionnaires po yan. Oh, sige po, Kuya Jack, ano sagot mo? Agape and phileo. Sino po may ibang sagot bukod sa agape and phileo? Phileo lang? Agape lang. Sige po. Hindi nyo po ito makikita kapag hindi nyo po ginamit yung interlinear. Pag ginamit yung interlinear, makikita nyo po. So, pag translate natin, ito po yung sinabi. So, sabi ng ating Panginoong Jesus, Simon, son of Jonah, do you agape me more than agape me? Makasunod po kasi, sorry. Hindi pa talaga pwede sa Canada. Agape me more than this. Ano yung naging sagot ni Peter? Yes, Lord, you know that I phileo you. So, tingnan po natin So, sabi ng Panginoon, do you love me unconditionally? Lord, alam mo na I love you in a brotherly love. So sabi niyang Panginoon sa kanya, feed my lambs. So 16, inulit-uli ng Panginoon, Simon, son of Jonah, do you agape me? Ang sagot uli ni Peter, Lord, I phileo you. Then pagdating sa 17, ang sabi na ng ating Panginoon, Simon, son of Jonah, do you phileo me? So ang sabi naman ni Peter, Lord, you know all things. Alam mo lahat ng bagay, I phileo you. Di ba? So, ang nag-adjust, kung titingnan natin, si Lord na. Because, alam niya po natin kung bakit. Because agape is the love that comes from God. At alam ni Peter na nagkasala siya sa Panginoon, kaya hindi niya masabi that I can love you unconditionally. That's why, ang sinasabi niya lang, Lord, alam mo kung ano yung nasa puso ko. I cannot love you with the love that you are saying. Kaya ang sabi ko, I phileo you. So malayo sa pagkakaunawa natin na inire-redeem lang si Peter. But the key word is in the word love. So, tayo, nung hindi pa tayo Kristiyano,
what we are only capable is phileo love. Kahit sabihin natin na sa mga anak natin, I can love you unconditionally, pero there is a struggle kung minsan. When you put up into situation, dun po talagang matetest yun. But once we become a Christian, sabi nga, once we become a Christian, anong sabi dito? Once we become a born-again Christian, now we are able to love unconditionally. Kasi ang sabi dito, unless we are born again, we human are not capable of agape love. Unless God changes our heart, there will be limitation of our love is founded on wrong reasons. So sabi niya sa Romans 5:5, now hope does not disappoint because the love of God has been poured in our hearts by the Holy Spirit. So yung love dito is the agape love. Intindihan po natin? Tignan po natin na parehas nating nagagamit yung word na love. Nung hindi ka pa Kristiyano, yung struggle ng isang Kristiyano at saka struggle ng Kristiyano na parehas lang. Pero magkaiba yung response mo bilang Kristiyano sa response ng isang hindi na Kristiyano. Di ba kapag Kristiyano ka, madali na magpatawad. Totoo? Hindi pa rin makasagot, di pa kayo Kristiyano. Di ba? Madali na magpatawad ang isang Kristiyano. Di po ba? Because you understand the love of God that has been poured unto us. That's why we will able to forgive. Pero kapag hindi ka pa Kristiyano, bahala ka. Di ba? Hindi kita patatawarin. Di ba? May mga ganong attitude tayo. But once na born again na tayo, nag-iiba na yung view natin. Kumbaga yung pagmamahal natin now, we can able now to love unconditionally. We are able now to love the unlovable, love even our enemy, pray for those who persecute us, love even those who do wrong to us. Tama po ba? So, marami sa atin naka-experience noon. Buti na lang Kristiyano na ako, kaya kaya na kitang patawarin. Di po ba? Kung hindi ka pa Kristiyano, mahirap yon. It's because until you became a Christian, we are only able to give the phileo love. Kaya nga, di ba, sinabi natin, ulitin natin, you cannot give what you do not have. If you do not have that love of God, paano mo ipaparanas yung pagmamahal ng Panginoon? Tama? So this is what he has been saying doon kay Peter. So hindi po siya yung redemption, kundi yung true feelings ni Peter na sinasabi niya, Lord, I cannot do this. I cannot say that I love you unconditionally. Pero makita po natin, after Acts, di ba? Ano na nangyari kay Peter? After ng baptism of the Holy Spirit, naiba na po yung attitude ni Peter. He is able now to do things unconditionally. He is able now to love people unconditionally. Tama po ba? Same to as Christians, yun po yung nangyayari sa atin. Amen po ba? Palakpak nga po para kay Lord, pati tayo. Ayaw maka-amen. Huwag na pong sayaw. Mawawala tayo sa pagtuturo. So, translation. So, ito po yung sinasabi natin, why there is different translation. So, kinuha ko rin po ito kay Roy Versosa. So, ito lang po yung isa sa reminder sa dinami-dami ng translation natin. So, may tatlong klase ng translation. May tatlong, kumbaga, family of translation. It is formal equivalence, dynamic equivalence, at saka paraphrase. So, dito sa formal equivalence, andyan po yung King James, New King James, Revised, New Revised Standard Version, saka New American Standard Version. So, ibig sabihin, word for word ang translation. So, from Greek and Hebrew words, translate nila actual. So, kumbaga, hindi nila binabago yung pagkakasunod-sunod ng salita ng Panginoon. So, yung dynamic equivalence, ito naman yung, nung translate nila, what is the thought? Ano ba yung gustong sabihin? And they do it like that. So, yun po siya. So, yung NIV is in between formal and dynamic. Kaya po namin nire-recommend yung KJV kasi they do it word for word. So, ibig sabihin, it's nearer talaga. So, dito sa KJV, yung archaic word, yung di ba mahirap basahin, kaya meron na po siyang NKJV. So meron din tinatawag na paraphrase. Ito naman na yung paraphrasing. Masarap pakinggan, madaling basahin, mas madaling kang makakonect emotionally. So sabi dito, Phillips Translation,
LB, Legacy Bible, at saka yung The Message. Meron yung isang ginagamit ni Kuya Lester na sinasabi niya. Nakalimutan ko yung translation na yon na kung minsan gusto niyang basahin. Yung parang poetic yung dating niya. Merong isang ganun eh. So, ang instruction po sa atin, when we are doing teachings, preachings, or serious Bible studies, mag-focus po tayo dito in the formal and dynamic equivalence. Huwag po tayong gagamit sa paraphrase. Kasi ang sabi niya, do not use in teaching or preaching or serious Bible studies, but can be used in your devotions and meditations. Bakit po? So, tignan natin ng example. Itong salitang ito, your word is a lamp to my path and a light, tama ba? Lamp to my feet and a light to my path. Di ba? So, imagine natin, ano ba yung lamp? Ano bang klase ng lamp meron dati in the Old Testament? Di ba yung gasera, di mantika lang? Hindi yung ganun yung oil. Di ba? So, yan po siya. So, yung salitang lamp. Tingnan po natin nung ginamit sa paraphrasing. In paraphrase, ito po yung idea nung lamp during the Old Testament. So, nakita po nyo, pag hawak mo yan, ano lang yung maiilawan? Yung hahakbangan mo lang. So, yung implications nun, kapag a lamp unto my feet, ibig sabihin, you will be focused on it. Di ba? Na magiging maingat ka sa paglakad mo. Kasi yung ilaw na hawak mo, ang liit lang nung naliliwanagan. Now, on the paraphrase version, ito po yung nangyari. Ano po ang sabi niya? Sa The Message, by your words, I can see where I'm going. So nakita na niya. Yung ilaw ngayon is nakikita na niya kung saan siya pupunta, hindi na lang yung sa may paa niya, kundi yung pupuntahan na niya. Sabi niya, they throw a beam of light. Di ba? A beam of light on my dark path. Kumbaga, liliwanagan na niya yung buong dadaanan mo. Pero kung i-imaginein mo, the original intent of the author is, ito lang, yung hahakbangan mo lang. But in paraphrase, to make it more, more relatable, hindi na lang yung hahakbangan mo, kundi yung buong dadaanan mo na. At ito pa yung isa, sa the Phillips Translation, ito yung sinabi niya, the Living Bible. Your words are a flashlight to the light, the path ahead of me and keep me from stumbling. So, kung titignan natin, from this to this. So ngayon, kung ikaw nagbabasa, ginamit mo to, flashlight na, beam of light, iisipin mo pa, anong battery kaya yan? AAA, Type C, lithium ion, rechargeable. So, you now goes out of context. Imagine niyo ang sinasabi dito sa Psalm 119, a lamp to my feet, ibig sabihin, yung ilaw, yung salita ng Panginoon will be with you every step of your way. Pero nung pinaraphrase na, ang salita ng Panginoon is maiilawan na yung buong daanan mo. Tama po ba yung context o hindi? Magkakaroon tayo ng wrong impression about what the original author intended to be. Amen po ba? Amen. Sige po, pagtsagaan nyo po, talagang medyo mabigat to. So isa pa, itong verse na to, di ba? Nung si Peter at kay, sino na to? Yung gustong bumili ng gift, si Simon the Sorcerer, tama po ba? Naalala nyo po ito? Na nung gumagawa ng miracle sila Peter, anong sabi niya? Pwede bang mabili yung gift na yan? So ang sabi ni Peter, your money perish with you. Pero nung sabi sa The Message, sabi niya, to hell with your money. Di ba? Sa The Living Bible, to hell with you and your money. So, ibang-iba na. Kaya kapag ito yung ginamit mo sa pagtuturo, iba na yung thought. Alam mo na talaga na iba na yung thought. It's a very simple na sinasabi, your money perish with you. Kung iisipin natin yung pagkakasabi ni Peter, nandun yung rebuking with love. Pagdating na sa paraphrase, kumbaga binigyan niya pa ng mas diin pa. Di ba? To hell with your money. Di ba? Hindi mo nang pwede sabihin, to hell with your money. Walang impact. So, in order to make it more impactful, they use words that will not relate to the original context. Kaya po sinasabi natin, when it comes to your teaching and preaching, do not use the paraphrase translation. So, now, punta na po tayo sa manuscript
evidence. Andun na po tayo kanina, di ba? Dahil wala na po yung original autographs in Greek and language, nagbabase na po tayo sa Bible na meron tayo in what we called as manuscript evidence. So, isa sa manuscript evidence na nakita po, ito po yung may mga uncial writing. Pag sinabi po nating uncial, sino po naka-receive na ng mga text ni Pastora Gina? Uncial po yon. Bakit? All caps lock. Yun po yung uncial texting naman sa kanya. Tayo dito, uncial manuscript, may makukurot mamaya. So masanay na po sa kanya. Kaya po, kapag may nag-message at account ko gamit at naka-uncial, si Pastora po yon. Kapag hindi po uncial, ako po yon. Kasi kung minsan pag nagdadrive, siya po pinag-message ko eh. Pero natututo na rin eh. Kapag gamit niya cellphone ko, hindi na caps lock. So, all capital and no space. So sabi dito, as you read, you are the one to divide the words that are connected. So tignan po natin yung unang manuscript evidence, dire-diretso, puro capital. So ano po yung implication? So ito po yung Codex Sinaiticus na di-discover. So it has evidence. So Codex Sinaiticus, mababasa po natin yan. So dito ngayon papasok yung 2 Timothy 2:15. As a questionnaire nyo din po yan. Di ba? Anong questions po yan? Sa questions number 8. Di ba? So sabi dyan sa 2 Timothy 2:15, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So ano po yung pre-understanding natin? Ibig sabihin, tama dapat yung pag-interpret natin. So, sinulat po ito ni Paul. Ano yung sinasabi niya dito? Let's look at it po. Sabi niya, rightly dividing the word of truth. So, sabi dito, is it possible to divide the word wrongly? Posible po ba na itong dugtong-dugtong na to, although kunyari naiintindihan natin ABCD, kunyari yan, pwede ka bang magkamali sa pagdi-divide po nito? Posible, di ba? Possible. Amen. Ito po yung, itong example po na ito is yung actual when they translated it. So, kung makikita po natin, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. So, sabi nga, pag ay, wrong spelling, wala yung letter E. Bakit may X, di ba? Kasi X means Christ. Sabi nga, to save, during that time, sabi ni Dr. Roy Versosa na, they are preserving the inks and the paper kasi hindi siya ganun karami during that time. So, yan po siya, in Mark 1:1, in the original po, in the original Greek, na transliterated into English. So, let us give us this example. So, ano po yung, pag hinati-hati po niyan, ano po yung lalabas? Sino sa God is now here? O, sino yung bukod sa God is now here? Amen. So, parehas kayo ng binasa, pero magkaiba nung dinivide nyo. So una, ang sabi niya, God is nowhere. Pwede rin siyang, God is now here. So anong sabi po natin, does the meaning change as we divide the word? Kaya nga sinasabi ni Apostle Paul, rightly dividing the word. So kung titignan natin, the right division is God is now here based on this one. Hindi mo pwedeng sabihin mong, ay wala na si Lord. Because God is omnipresent. Amen? So yun po yung reminder sa atin. Kaya nga sinabi natin dun sa tanong kanina, ano ba yung implication nun? Yes, we need, ano yung choices? Sabi dito, we must divide the word literally. We must find the right context or meaning, both A and B or none of the above. So ang sagot po doon is letter C. Letter C po yun. He meant it literally during that time. He meant it literally during that time, but during our time, hindi na natin na-experience to. Kasi hindi naman na tayo nagbabasa ng mga uncial writings. Tama po ba? So another example. Yan. Ano po yung nakasulat?
Yan. Yan. Sige po, pag-isipan po natin. So, kapag ang na-translate niyan ay isang feminist, ibig sabihin, yung gusto niya yung namamayana yung pagiging babae niya, gusto niyang i-impose yung womanhood na sinasabi natin. So, ang sabi niya, woman, without her, man is savage. O, ibig sabihin, kung wala kami mga babae, yung mga lalaki na yan hindi titino. Tama? Mag-savage di ba? Woman, without her, man is savage, sabi nung babae. Kapag lalaki naman ang nag-translate, sabi niya, woman, without her man, is savage. Nabaliktad na, di ba? Sabi niya, mga babae, kung wala kami mga lalaki, hindi kayo magiging maayos. True. Pero, sabi nga, may isang division pa na woman without her man is savage. Yung pala isang babaeng in love lang na wala na yung boyfriend niya, nawala na sa katinuan. Yung pala yung girlfriend lang pala ni Herman ang nagsulat niyan. But because of the division of the word, tingnan po natin if we do it by ourselves, based on our, sabi nga, biases, is pwede nating i-divide in the way na gusto po natin. So kung gusto mong ibigay yung impact to the woman, you will translate like this. Kung ikaw ay lalaki, you want it to translate like this. Di po ba? But sabi nga, the meaning resides on the original author. Yan, may 12 minutes pa tayo. Mahaba-haba pa yata. Yan. So, natapos na po tayo sa uncial manuscript evidence. So after po ng uncial manuscript, may na-discover po na manuscript evidence. Ito naman po yung tinatawag na minuscule manuscript. Ito naman po yung sa small letters na. So una, yung nakita nila dati is on the capital letters na hindi pa nahati-hati. So nung as time goes by, may na-discover naman po na in small letters and the words are already divided or have spacing, thus is it now easier to read and copy. So, manuscript evidence, there is uncial and there is minuscule evidence. So tignan po natin uli the original autograph is the only inspired version. So, nawala ako, sorry. So kung titignan po natin, when we are reading about the history and authenticity of the Bible, in terms of manuscript evidence, meron tayong tinatawag na 4 families of traditions of manuscript during that time. Nabanggit po ni Pastor kanina, 3 continents, Africa, Europe, and Asia. So tignan po natin yung 4 families of traditions of manuscript. So kung titignan natin, in 1054, nagkaroon ng pagkakahati-hati between Roman Catholicism and the Eastern Orthodox. So nagkaroon din po ng 4 na families of tradition of manuscript. Una, yung Western manuscript which is being used by the Roman Catholic. Yung Byzantine, ito yung ginamit po dito po sa Asia, which is modern day Turkey. And then meron tayong Caesarean manuscript which is during that time is the Palestine. At meron po tayong Alexandrian manuscript na nasa Egypt po naman. So with this manuscript, makikita po natin between minuscule and uncial manuscripts, yung sinasabi po nila na uncial manuscripts, yung capital letter, is much older sa minuscule manuscript. So, but ang bilang po ng evidence na meron sila, yung nakatalog po ngayon there are 300 manuscript evidence that is composed of uncial manuscripts. Pagdating sa minuscule manuscript, meron pong nakatalog. Ito po nakakuan po siya. Meron pong 2,856 manuscript evidence. So sa translation ng Bible natin ngayon, asan dito ang NIV at asan yung King James? Yun po yung magiging tanong natin. So, ang NIV, they lean towards the uncial manuscript because they believe older manuscript is better. So, pagdating naman sa
King James, ang naging basehan nila ay yung minuscule manuscript because meron siyang mas maraming manuscript evidence. So, tingnan pa rin po natin. Ang King James, nagbase po siya sa Byzantine manuscripts. Ang NIV is nagbase siya sa Alexandrian manuscript. Kaya may difference. Yan po yung tanong na why there are different translation. Yung pinagbasihan po nila based on the manuscript evidence that they have. So ngayon, kapag may nagtanong sa inyo, explain nyo na, sabihin nyo yung mga natutunan nyo dito, hindi na po kikibo yun. Titigil na siya. Kasi it means you know more about your Bible. So, tingnan din po natin. So, ito po, galing din po ito sa History and Authenticity. So, minuscule manuscripts, ito po yung ginamit niya na 6 Byzantine text. Dito po nanggaling yung Textus Receptus, kung naririnig na po natin. So, yung King James ang 1611, King James 2, New King James, saka Geneva Bible ay galing po dyan. So, sino po ang kuwan ng Textus Receptus? Ito po si Erasmus. So, yan po siya. So, 6 manuscript, 5 Byzantine and Codex Byzantine. So, meron din po siya dito. Although, 8 po dyan, meron pa po siyang 2 manuscripts. About 25 early manuscripts of New Testament with 6 Byzantine manuscripts none earlier than the 10th century and a few later Hebrew texts and 1 text of the Septuagint. So, yan naman po siya. So, kung titignan po natin just to prove bakit po siya, tawag doon, yung evidence ng manuscript of the Bible, tignan po natin yung timeline. So, at the start of 100 AD, sinasabi po nila na dito nag-start ma-develop yung Bible. Nagsimulang isulat yung Bible. So, 1611 AD, dito po lumabas yung King James Version na yung evidence niya is na-discover in 835 AD at ito ay nasa minuscule manuscript. But, noong 1859, na-discover yung, may mga discover na uncial manuscript. So, mas luma, ang sabi nila, mas luma yung uncial manuscript kaysa sa minuscule manuscript. Kaya, ang tanong ngayon nila, between these two, there is difference. Kaya ngayon, ang naging question, o ang naging, tag doon, parang sabi natin, point of contentions ngayon, sabi dito, the struggle or contention now is this: the minuscule and the uncial manuscript has difference. Where do you put now more authority? On more evidence or older one? So, halimbawang ikaw ang magdidesisyon. Anong pagbabasehan mo? Yung older evidence na 306 something o dun sa more evidence na umabot ng 2,856? So, in the modern translation of the Bible, merong pumabor sa older ones kaysa dun sa more evidence. Kaya po yun yung pagkakaiba ng NIV, KJV at saka ibang translation. So, nakuha na po natin. Kuya Jack, medyo nasasagot na. Masakit pala sa ulo, no? Yan. So, kung titignan po natin, naunang nakita yung uncial manuscript ni Erasmus. But during the 1800, challenge yung supremacy of the Byzantine text nung ma-discover yung Codex Sinaiticus sa Mount Sinai ni Tischendorf. So ngayon, ito ngayon yung naging basihan, yung Codex Sinaiticus ngayon, ito yung naging basihan ng gumawa ng NIV at ibang sumunod sa NIV. So, ito po siya. So, si Erasmus, sa Textus Receptus siya, ang ginamit niya is Byzantine text. But, sabi nga, nung na-discover yung Codex Sinaiticus, tignan po natin na-discover yung Codex Sinaiticus, biglang nakadiscover din yung Vatican, yung Rome during that time, ay, meron palang nakatago sa library namin. Kaedad siya ng Codex Sinaiticus. Tinawag nila itong Codex Vaticanus. So, yun po yun. So, kaya ngayon, itong dalawa na to is Alexandrian text, which is from Egypt. So, ang naging proponents po nito, ito po ay si Westcott and Hort. So, all Catholic Bibles, NASB,
NIV, ESV, ang pinanggalingan niya is itong dalawa na to, Alexandrian text, which is the Codex Sinaiticus and Codex Vaticanus. But those who are using the King James at sa yung Geneva Bible ng 1557, we are basing on the Textus Receptus, which is the Byzantine text. Kaya may differences. Hindi po ibig sabihin may pagkakamali. Hindi po ibig sabihin may ginawang ibang Bible. Kundi yung pinagbasihan lang nila na manuscript, evidence. Pero kung titignan natin, halos parehas din naman. Hindi naman lahat nagkakaiba. Tama po ba? Yan. Yan po siya. Kung gusto niyang picturean. Hindi ko na po babasahin. Yan. Ay. Sige lang po. Yan. Kaya ba? Mag-alas 5 na. Minamalat na po ako. may ilang slides pa po ba? Okay na po ba? O pipicturean pa? Ayan, sige po. Ayan. Okay na? We can go on? So, ito ngayon yung tanong, why do we have different translation? So, ito po, base po ito kay Dr. Roy Bersosa. So, dahil ginagamit po natin yung resources niya, then we adhere sa kanyang itinuro. So, sabi niya, one reasons why there are different modern translation is that the target audience is different. They translate considering the audience's English comprehension. So, yung modern translation, ibinabase pala nila dun sa English comprehension. Kasi hindi naman lahat makakaintindi ng malalim na English. Di ba? Yung iba ang naiintindihan lang is yung mababaw na English, kaya po dun nagre-result yung paraphrase, thought for thought, dynamic equivalence, word for word. So, ito po yung New King James Version. So, lumabas po yung, natapos po yung New Testament noong 1979, yung Old Testament is 1982. It is composed of 130 translators, formal equivalence. Ang target po ng New King James Version is my English comprehensions equals to second year college graduate. Sino po yung nakasa second year college graduate dito? Yan. Mostly tayo, di ba? So, King James Version. So, kapag nakalagpas ka ng second year college, pwede mong basahin ang New King James Version. Pero kapag hindi, maghanap ka ng iba. Yung po yung sinasabi dito, hindi ko po sinasabi yun Base po dito So yung NASB, yan, bumababa na. Di ba? Yung New Testament at Old Testament ay natapos, inilabas noong 1971. It composed of 58 translator. It is formal equivalence. Pero yung target English comprehensions is yung high school graduate, hindi nakarating ng college. Di ba? So, yun po siya. Yung NIV, yun, bumaba na naman. Hindi ako nakagraduate. Di ba? Nilabas po ito noong 1978. 110 translators between formal and dynamic. Ang target audience is first year high school. Di ba? Kaya nga mas madaling basahin ang New International Version. So, New Living Translation. Hindi ko umabot ng high school. Hindi ko nakapag-aral. Anong translation ng Bible gagamitin ko, Pastor? So, yung NLT, New Living Translation, nilabas siya noong 1996. There are 90 translators between formal and dynamic equivalence. Ang target English comprehensions is yung elementary graduate, grade 6. So, yan po yun Base po ito kay Dr. Ray Bersosa. Pero hindi ko po sinasabing tama ito Ayan. Ano po yung nakalagay? But here in BNE, we adhere that the translations we recommend to use is the one we believe nearest to the original autograph, which is King James Version or New King James Version as our base reference in our in-depth studies and teachings. So, hindi po namin sinasabi na wag nyo nang gamitin tong iba na to. Pwedeng gamitin nyo po tong iba na to, pero i-cross-reference nyo po sa King James o New King James Version. Kung hindi nyo maintindihan sa New King James, you can use yung NIV. Pero just be very careful. Kapag may difference between NIV and New King James, you must lean more on New King James Version.
So, hindi po namin sinasabi huwag niyong gamitin. Kasi alam naman po natin na kung minsan kung saan tayo mas komportable, yun yung ginagamit natin. But we must have a base reference. Kung minsan nga ang nire-recommend in our studies, dapat basahin mo at least 4 translations. Hindi lang isa. So, yan po siya. Kaya po ba? Konti na lang. Pati si Kuya Rod, naghihikab na eh. Baka kailangan mo na yata mag-knock-knock, Kuya Rod eh. Yan. Sige po, konti na lang ito. Yan. 70. Yan. So, ito po yung Aleppo Codex. Hindi po yung Aleppo na binibilan natin dito sa Sulaimania. Aleppo Codex po ito. So sabi dito, yung Aleppo Codex is the oldest text before 1947. So ano ba yung meron dun sa 1947? So hindi ko na po babasahin yan ha. Just research po yung Aleppo Codex. So before 1947. So ano ba yung na-discover nung 1947? Tama ba? Yan. Yan. Noong 1947, na-discover po yung Dead Sea Scroll. Narinig nyo na po yun, Dead Sea Scroll? So, yung Dead Sea Scroll, na-discover po siya noong 1947 at yung date po niya from 200 BC. So, meron po dito, nakapaloob po dito, 800 manuscripts from the 2nd century to the 1st century AD. So yan po siya. Kung ita-timeline po natin, yung Dead Sea Scrolls ng 1947 is dated back from 200 BC at yung Aleppo Codex is 900 AD. So how many years is gap between the Dead Sea Scrolls and the Aleppo Codex? 1,100 years. So yan po, tingnan po natin yung manuscript evidence, makukuha po natin mamaya. So in 1947, yan po siya, yung mga evidence po natin. The Dead Sea Scrolls are considered by many to be the most significant archaeological find in the 20th century. Maganda pong magbasahin po yung story ng Dead Sea Scroll. This text date from the 8th century BC, sabi niya dito, and record the life and activities of people who live in and pass through these regions. While the scrolls from Qumran are in Hebrew, Aramaic, and Greek, other scrolls are written in Latin and even Nabatean language. So, yan po siya. So, hindi lamang po manuscript o hindi lamang po scriptures ang makikita dun sa Dead Sea Scroll. May iba pa po siyang Jewish writing during that time. Sabi dito, wide range of topics. Most interesting is the biblical scroll. Ano po yung sinabi dito? Include every book of the Hebrew Bible, yung Old Testament, with the possible exception of Esther. Kailan nabanggit yung Book of Esther? Na siya yung pinakahuling na-accept sa canon of scriptures dahil wala at hindi makikita po doon yung word na God. Yan. Ano masabi niya? To date, more than 25,000 fragments have been discovered. Doon po siya sa, dito po yung Qumran Cave. So, paano po siya na-discover? May isang, tawag doon, pastol, di ba? Dito sa area na to na hinahanap niya yung kambing niya, shepherd. So, ang nangyari, binubugaw niya yung mga kambing niya, binato niya, nambato siya dito sa may cave. Hinahanap niya mountain goat. So, nung pagbato niya, biglang tumunog yung mga nag-crack na base. At dahil doon, na-curious siya, pinunta niya, na-discover po yung Dead Sea Scroll. So that is historical evidence of our Bible. So, although wala na yung, yung original manuscript o yung original autograph, there is preserved evidence. Yan, ito po yung sa Qumran, Jerusalem, north po siya ng Jerusalem. So, picturean nyo na lang po. Yan din po nasabi natin dito. There are more than 1,000 years old. They include sections of fragments from Old Testament, except Esther. Their agreement with the modern biblical text confirms the remarkable accuracy of the Jewish scribes. So although, sabi nga, hindi na siya inspired, pero nakita po natin yung accuracy ng mga scribes. Hindi po ganon. Kumbaga, yung mga scribes nung araw, hindi po sila, kumbaga, napakaingat po nila sa pagkokopya ng mga scripture. Tandaan po natin
maingat po sila. So hindi ko na po sinama dito yung natandaan nyo po sa history and authenticity na kung paano nila i-translate. Hindi ko na sinama dito. So napakaingat po nila. So sabi nga, walang masyadong pagkakaiba. It's very accurate. Yan po yung itsura niya. So kung titignan po natin, ito po yung evidence na tinignan nila, yung Isaiah Scroll. Isa po ito sa pinakabuo na nakuha nila sa Dead Sea Scroll. At ngayon po, makikita po ito sa Book of Shrine. Naka-display po ito doon sa Jerusalem. So kapag nagpunta kayo sa Jerusalem, sa Israel, pumunta kayo sa Book of Shrine, yung na-discover na Isaiah Scroll is andito po siya. Nakapalibot po siya sa pan na yan. Oh. Meron po siya, ang kwan po niyan para mai-translate natin is meron pong tinatawag doon sa Logos Bible Application na makikita nyo po yung Isaiah Scroll in the original. So sabi dito, from 200 BC ng Isaiah Scroll up to 900 AD, sabi nga natin, merong 1,100 years na gap. So kung may pagkakamali dyan sa 1,100 years, isipin natin, dapat maraming pagkakamali na lalabas. Pero nung tinignan po nila, only 3 words differ in spelling from the modern Hebrew text. 3 lang. Di ba nakaka-amaze na isipin that in the difference of 1,100 years, itong mga scribes na to, ganon sila kaingat. Sabi nga po, ang kwan po nila, ang mga scribes dati, pag nagtatranslate po sila ng salita ng Panginoon, halimbawa nakakita sila ng Word of God, hindi sila pwedeng basta-basta isulat yon. Anong gagawin nila? Maghuhugas sila. So, kaya nga, sabi nga niya, sa Book of Genesis, sa chapter 1 pa lang, ilang God na ang andon, kaya ilang ligo silang mangyayari sa kanila bago nila ituloy yung pagsusulat. Pagdating sa Book of Esther, walang Word of God, kaya wala rin silang ligo-ligo. Kaya ang sabi po nila, hindi dapat kasama kasi hindi sila nakaligo during that time. Kaya na-question po nila. Pero ganoon po sila kaingat. You see, with this span, alam po natin, ngayon nga lang, halimbawa, sabihin ko kay Kuya Rod, kopyahin mo nga to. Hindi mo masasabi na 100% accurate yung makokopya niya. Pero tignan po natin, without the control of the Holy Spirit, posible po bang mangyari ito? Na 3 words lang ang naging diferensya. So sabi dito, this should give us enough confidence in the Bible, although we say that the inspiration is in the original autograph, only which is already lost. Hingal na. Which is already lost. Scribes and scholars dedicated their life in copying this ancient manuscript accurately, carefully understanding that this is scripture, is the very word of God. So nakita po natin, dahil sa alam nila na ang kinokopya nila ay salita ng Panginoon, kaya ganun na lang yung pag-iingat nila. So it's the same thing with us. If we believe that the Bible that we have right now is an inspired word of God, bibigyan mo rin ito ng tamang reverence. Tama po ba? Kagaya ng mga scribes na to, naging napakaingat po nila. So what we have now is historically accurate and authentic Bible which contains the very inspired Word of God. Amen po ba? Kaya nga kung sasabihin nila na ang Bible natin is gawa lang ng tao, when you explain to them how it come up to the Bible that we have, it is supported by historical evidence. Amen po ba? Sa Old Testament pa lang po yan. So, we have proven na we can have confidence on the Old Testament because of the manuscript evidence. Paano naman sa New Testament? Uy, have a break ulit. Katatapos lang. Grabe. Why we have confidence in the New Testament? Kanina Old Testament ngayon New Testament. Ano yung magiging basehan natin para magkaroon tayo ng confidence sa New Testament? Tignan po natin. From the original autograph, which is already lost, meron tayong tinatawag na manuscript evidence. So tignan natin kung ano-ano yung manuscript evidence, how they come up para ma-restore itong New Testament manuscript na meron tayo. Do we have an idea na kung paano? Wala pa, di ba? Kumbaga naging curious ba tayo minsan sa buhay natin na mag-research kung how they come up with the New Testament books?
Wala pa, di ba? Kaya, wag po tayong antukin, makinig po tayo. So, manuscript evidence. Sabi dito, there are 99 manuscript evidence. Ito po, nakatalog po ito, actual po ito, based on the archaeology po ito. There are 99 manuscript evidence that is written in papyrus. Ibig sabihin, ito po yung pinakasinaunang papel. Di ba, pag nagpunta kayo ng Egypt, yung papyrus nila, yung parang, tawag doon, kahoy, parang balat ng kawayan na manipis. Di ba? So, may 99, sabi niya, may 99 manuscript evidence na papyrus. Pero now, sa HATV po namin, much more po siya. So, ito lang po yung nilagay ko kasi once you go back to the teaching of Roy Versosa, para hindi po tayo mag-conflict. So, aside from this papyrus, meron tayong parchment. Ito po, parchment po pala kanina. Parchment is also the vellum. Yung hindi na po siya kagaya ng papyrus. Kumbaga, mas ma-preserve na po siya. So, meron siyang manuscript evidence in parchment. Meron siyang 306 manuscript evidence. 306 pieces po 306 pieces. Bukod po dyan, nakadiscover sila ng minuscule manuscript na 2,856 pieces. And then, meron pong lectionaries. Ano po yung lectionaries? Ito po yung early church fathers, yung kagaya ng tanong ni Kuya Jack, di ba yung sa homily sabi mo, yung liturgy. Parang ganito po yung ginagawa. During the early church fathers, gumagawa po sila ng kanilang mga lectionaries o commentaries with regards to the scriptures. So, kino-quote po nila yung mga scriptures. So, ang nakita po nila, there are 2,403 lectionaries referring to the New Testament manuscripts. So, aside from this, meron tayong Latin Vulgate na 8,000 to 10,000 copies. Yung Latin Vulgate po, ito po yung pinakamaraming Bible na produced during that time. Kasi the Roman Empire is the dominant culture during that time. At ang ini-impose nila, dapat gamitin nyo yung Latin Vulgate, which is translated by Jerome. Kaya maririnig po natin Jerome's Latin Vulgate. So merong na-discover na 8,000 to 10,000 manuscript evidence. Now, meron ding Ethiopic, Slavic, Armenian, ito naman po yung Orthodox. Sa bandang African po ito. Meron siyang 8,000 manuscripts. So, titignan po natin, itong manuscripts na to, it support each manuscript evidence. It support each other, hindi po na ikino-contradict. Then, besides from this, meron po tayong tinatawag na patristic quotations. Ito po yung early church fathers o yung mga scholars during the time ng early Christian church. So, meron silang 36,289 na na-discover na manuscript evidence. Kaya pag tinotal natin ito, the evidence with regards to the New Testament manuscript, pag tinotal po natin, there are 60,000 total manuscript. So, hindi pa ba sapat tong evidence na to prove that the Bible is indeed true or authentic? Pero ang masama nga, ang laging sinasabi, gawa lang naman ng tao yan. Kaya nga yung sabihin natin, mas maniniwala ka ba kung ang Bible ay sinulat ng unggoy? Hindi, di ba? Mas maniniwala ako sa Bible na sinulat ng tao. Why will you question that the Bible is written by man? Pero alam natin, historically, archaeologically, and with these evidences, how careful these scribes and scholars nung tinatranslate nila yung copy ng Bible. Because they know this is the Word of God, they put the right reverence and the right importance na hindi sila magkamali. At ang resulta nito, ito yung Bible na meron tayo ngayon. Pero ang problema ngayon, because of the modern translations, nagkakaroon ng questions with regards to the accuracy and inspiration of the Bible. So it has never been a question kung ano yung nandun. Ang kinu-question natin is the modern translation. Nakuha po natin? So tuloy po tayo. Yan. Ito po yung patristic quotations. Ito po yung early church fathers
si Justin Martyr, Irenaeus, Clement, Origen, Tertullian, Hippolytus, Eusebius. So, ang grand total po ng kanilang patristic quotations is 36,289. Sabi nga po ni Roy Bersosa, with these patristic quotations, pwede mong i-recreate yung New Testament. With this alone lang sa patristic quotations because they keep on quoting scriptures from the New Testament. Sabi nito, with these copies of patristic quotations, even if the whole New Testament is lost, we can still reconstruct the New Testament through this voluminous quotation from early church father. So ganun po karami yung evidence. Pero, still kine-question pa rin yung, sabi nga authenticity ng Bible na meron tayo. So, sabi nga natin, if you are a Christian and you are knowing with this evidence that you have, how they come up with the Bible that we have right now, wala po dapat tayong doubt sa paniniwala sa Bible na meron tayo. Ang nagiging question na lang talaga is, bakit ang daming translations? Di ba? Yun naman talaga ang tanong natin bakit ang daming translations? That even us, Bible-believing Christians, is now being confused. Yan. So 60,000 manuscripts should give us enough confidence to trust the Bible that it is indeed the Word of God. Pakibasa nga po. Even there are some changes or errors because of the modern translations. There is no difference or variance that can change the major doctrines in the Christian faith. So ito po yung katotohanan. Yes, there might be difference. Yes, there might be errors. Pero wala pong ganong kasignificant para mapalitan yung major doctrines in a Christian faith. Kung titignan po natin yung kinu-question is just a minute details. Kung minsan, kinu-question nila yung verses sa Bible that they have presuppositions, kumbaga may agenda na sila kung bakit nila kinu-question yun. Ayaw nilang maniwala na si Jesus Christ is God, kaya yung verse na tinitingnan nila, they look at it, sabi nga, that it is not stating that Jesus is God. Kumbaga ginagawa nila, they do grammatical, they go other evidences. But if you know your Bible, you will believe that Jesus is indeed God. So we accept that there might be errors in the modern translation. Modern translation na hindi dun sa original autograph. But there is no major difference or variance that can change a modern doctrine of Christian faith. Amen? Kaya pa po ba? May isang lessons pa tayo. Yan. Merong isa na kinu-question nila itong March 16, 1920. So kagaya nga po nung sabi natin kanina, yung isa sa mga naging tanong ni Kuya Rod, bakit pa kailangan ilagay natin yung footnote na yon? It will just create confusion. So inalalagay po nila ito. Sa NIV, makikita po natin ito sa NIV saka sa ibang nagbabase po dun sa Alexandrian text. Yung sa in-example po natin kanina, they have that footnote. And they are very clear that they say, sabi niya, the two older Greek manuscript, ito po yung Codex Sinaiticus at Codex Vaticanus. At makikita po natin dito sa Mark 16, bakit po sinasabing napaka-importante? Dahil po dito, yung sa bandang dulo is about the resurrection of our Lord Jesus Christ. Kaya yung iba, to question the resurrection, ito po yung ginagamit nila na ay hindi naman ito talaga makita dun sa original. Pero merong ibang evidences na mas marami pa dun sa uncial manuscript na nag-prove that this really exists. At acceptable ito during the early church fathers, why we will not accept it right now. So nakita po natin. So this is yung Mark 6:19-20. Sabi dito, many very early Christian writers refer to this passage in their writings. This shows that the early Christians knew about this passage in the Gospel of Mark and accepted it as genuine. The overwhelming majority of ancient manuscripts do include this passage. So, ano po yung kan natin? In many, yan. Hindi ko na po basahin yan. Na-explain na po. Yan. So, another timeline po para makita din po natin. 100 AD, the New Testament is completed. Pag AD po, ito po yung ano po yung AD? Anno Domini. In English, ano ibig sabihin? The year of the Lord. Pag BC, before Christ, o pag sinabi natin BCE, di ba nakikita natin kung minsan yun? BCE or BC. So, yun din po yun. So,
Nung 100 AD, na kumpleto yung New Testament. Nung 800 AD, at this point, sabi nga na merong mga na-discover na minuscule manuscript, andito po yung uncial manuscript. They are saying that the uncial manuscript is older. But in the HATB studies po natin, na-establish po doon na mas kwan pa rin po yung minuscule manuscript. So sabi dito, yan, do not make a doctrine out of one obscure passage. Referring pa rin po ito sa Mark 16:9-20. Kasi wala po siya dito sa uncial manuscript, pero nandito po siya sa mga minuscule manuscript. Yan. Number 3 pa lang pala tayo. Yan. Plenary verbal inspiration does not allow false teaching. It does on occasion record the lie of someone. So, false teachings. So, hindi po inaalaw yung false teaching kaya nga po sinabing maging accurate and adequate tayo sa paggamit po natin. So, yung Holy Bible, ito po yung dalawang tanong. Does the Bible contains only the Word of God? Yung Biblia lang ba, ang nilalaman lang po ba nito ay salita ng Panginoon? Does the Bible contains only the Word of God? Salita lang ba ng Panginoon ang makikita sa Bible? Yan. Sige po, tignan natin. The Bible also contains words of man and words of Satan. Tama po ba? So example ng words of Satan. Genesis 3. During the temptation, di ba? Kailan pa? Sa Job. Sa Gospel of Mark, Luke, and Matthew nung tinempt niya si Jesus Christ. Kaya nga po maging maingat tayo sa paggamit natin sa mga verses sa Bible. Alamin natin kung sino yung nagsasalita. There is long time ago nung nag-BBS kami doon sa bandang Nasim. Nai-post niya yon, may isang YouTuber, hindi pa sikat doon yung mga nag-vlog sa Facebook pa lang. Nag-post siya ng verse sa Bible. Verse po hindi niya verse lahat andon. Words lang. So Christian po siya at tinignan niya kung paano magre-react yung kanyang mga kaibigan na Christian din. Ang daming pumuso, ang daming nag-amen dun sa verse na pinost niya. Because it's a Bible verse. Pero nung tinignan po nila, yung verse pala na pinost niya, is just a social experiment. Is a word of Satan. So, as a Christian, isipin mo yun as a Christian, dahil nakita mo na Bible verse, automatically heart ka na agad. Hindi mo pala alam, word ni Satan pala yon. So, what does it make of us? Ibig sabihin, yung pre-understanding natin that because it is a Bible verse, it is a word of God, kaya dapat kong i-like. Hindi dapat ganon. So, what they post, you read it in your Bible, tignan mo kung sino yung nagsulat. Maybe sometimes, sabi nga, gawin natin minsan yon sino kaya magla-like. Halimbawa, gawin namin ni Pastor Mike, na i-post namin yung verse na hindi pala, ay, binigay ko na yung idea, malamang magbabasa na kayo. Ala na, gagawin pa lang sana namin na preempt na. So, maging maingat lang po tayo. So, the words of Satan, the words of man naman. So, may mga salita din ng tao sa Bible na nakarecord din. So, the book of Job, di ba? Yung tatlong kaibigan ni Job nung nagdi-discuss sila, halos ilang chapters yon. Ang dami, pero yung conversation between Job and his friends, sabi nga natin, na-establish din natin na yung tatlong kaibigan ni Job ay hindi Christian, ay hindi believer ng Diyos. Kaya nga po, sabi dito, yan, andun sa questionnaire nyo din po ito. Sa question number, anong question number yan? Yan, question number 9. I declare and decree is biblically supported because it is mentioned in the book of Job 22:28. Sino po ang sumagot ng true? Ha? Sino ang ayaw sabihin yung kanilang mga sagot? False kayo lahat, Kasi nakinig na kayo kay Jess ng prayer tower, di ba? Sabi dito, you will make your prayer to Him. Di ba? Ang ganda, tingnan nyo Kung hindi natin alam kung sino yung nagsalita, tama nga naman.
You will make your prayer to Him, He will hear you, and you will pay your vows, and you will also declare a thing, and it will be established for you. So light will shine on your ways. Di ba ang ganda? So ito yung ginagamit, that is praying, I declare and decree. Ito lang po yung verse na nagsusupport sa kanila. Pero kung titignan natin, ito po yung word ni Eliphaz, which is only a man, nung discussion niya kay Job. Pero pastor, sa Bible yan, hindi ba? Bible is inspired word of God. Makikita po natin sa bandang dulo ng Job, nung nirebuke ng Panginoon yung mga kaibigan ni Job. So ibig sabihin, ano man yung sinabi nila, hindi ito yung gusto ni Lord. But it's just describing yung conversation between Job and his friends. So hindi natin pwedeng gamitin ito. Sabi niya, do not get wisdom and guidance from the words of men because they have been rebuked by God. The sad thing, sabihin ko po narinig na nila to, nabasa na nila, ayaw pa rin nilang tanggapin because it is in the Bible at patuloy pa rin nilang ginagamit when they are praying the word I declare and decree. So hopefully, here in BNE, wag po natin gamitin. Because we do not have the authority to declare and decree. We are not God. Only God has the authority. Unless God gives you the authority, then you do that. Pero how can you know that God gives you that authority? Di ba sabi nga ng Panginoon, huwag kang susumpa sa ibabaw ng langit at lupa, ni hindi mo nga kayang dagdagan yung paghaba ng buhok mo, di ba? Sinabi niya yon. So you say, I declare and decree a thing just because you read it in the Bible, pero salita pala ito ng tao, at worse than that, yung tao na ito, na nagsabi na ito, ay nirebuke ni Lord. Ang sabi ng Panginoon, pag binasa po natin, foolish, sabi niya. You are foolish person, you do not know what you are talking. So, makikita po natin din, ginagamit po natin. So, it's just an opening sometimes for us in understanding na maging maingat po tayo sa paggamit ng salita ng Panginoon. Bakit po natin sinasabi? Hindi lahat ng nasusulat sa Bible ay salita ng Diyos. Meron doon yung salita ni Satan, salita ng tao, at salita ng iba na, sabi nga, they are just there to describe something. Di ba na sabi ni Pastor? There is description and there is prescription. Tuloy po tayo. Yan. Kunti na lang. As one reads the Bible, he must carefully distinguish between what God records and what He sanctions. Andun lang, nire-record lang niya. I will just give you 2 example. 1 Kings 11:3. This is just a record of, sino to yung may 700 wives and princesses? Si Solomon. So, ang sabi dito, this verse cannot be used by Christians to justify having more than one wife. Tama? Hindi ko mo nakarecord, ay si Solomon, pwede naman siyang mag-asawa, 1,000 babae. Pwede rin ako kasi Kristiyano din naman ako. Nakikita daw yung tiyan ko. Yan. John 2:7-9, ano po yung sabi? Yung first miracle of our Lord Jesus Christ. Turning water into wine. Hindi mo rin pwedeng gamitin tong verse na to para i-justify na okay lang uminom ng alak, hindi yung kasalanan. Kasi si Jesus Christ nga, yung first miracle niya, gumawa ng alak. Tapos ang daming explanation na with regards to alak. Yung nga sinasabi natin. Pag nakainom ka ng alak, habang dumadami, hindi ka nalalasing. Kaya hindi ka magkakasala. Tama ba? Yung mga taong nalalasing dati, di ba? Di ba, habang nalalasing ka sa hindi pa ako lasing prayer. Kaya ko pa prayer. Kahit nagpapakain na tayo ng tagak, di ba? Kahit hindi ka na makatayo, di ba? Kahit dumadami na yung English mo, hindi ka pa rin lasing. Di ba? Yun po yung isa sa sinyalis na lasing ka na. Napapa-English ka na. Di ba? Umiiyak? Sino yung umiiyak dyan? Naku, mukhang ma-experience. Sino yun? Hindi ako yun. Baka isipin ako yun. Bro. Bawiin mo yan. Baka isipin nila ako yun. Ha? Kuya niya daw. Hindi pa. Yeah. Let's make it clear. Pakiulit. Yung kuya niya daw po yun. Hindi ako. Mahirap na. Baka sabihin ako yun eh. So, bro, nakarecord ba yun?
Paki-highlight ha. So number 4 tayo, plenary verbal inspiration does not permit any historical, scientific, prophetical error whatsoever. While it is admitted that the Bible is not a textbook on science, it is nevertheless held that every scientific statement in the scripture is absolutely true and inerrant. Diyan po pumapasok yung word na inerrancy. Some seminary professors or theologians does not adhere to the total inerrancy of the Bible. So makita po natin na hindi ko mo theologians, hindi ko mo nag-aaral ng Bible, they adhere to the inerrancy. Merong nag-aaral at sinasabi na ay, na-discover ko na may pagkakamali sa Bible. So ang tanong ngayon, tayo po ba naniniwala pa po tayo na walang pagkakamali sa Bible? Are we on 100% sure can say and confidently say na walang pagkakamali sa Bible? O yung hindi nag-amen, meron pang doubt. Sige lang, tuloy lang po tayo. Today, many claim that there are historical and scientific errors in the Bible. Marami nag-claim. The story of Adam and Eve's fall in the garden is not a historical account. Ito po yung mga contentions nila. Hindi sila naniniwala sa istorya ni Adam and Eve. Hindi sila naniniwala sa istorya ni Jonah. Hindi sila, ano pa yung sabi dito? One must not look for scientific facts or historical accounts of the beginnings of the world and of the human race in Genesis. Ito po yung sinasabi. Sa mga eskwelahan, ano po yung tinuturo? Saan po tayo nanggaling? Sa Unggoy. Ang Bible, saan po tayo tinuturo? Nanggaling tayo, we are created by God. So ang sabi nga po ni Dr. Roy Versosa, it's a great insult to the monkeys na sabihin na nanggaling ang tao sa kanila. Bakit po? Kasi sabi niya, ang mga monkeys, hindi nila ina-abort yung kanilang mga anak. Pero yung mga tao, they come from the image of God, ina-abort nila yung kanilang mga anak kung ano-ano yung pinaggagawa. Which is true naman. Kaya nga, kung sinasabi natin na human comes from the monkey, sabi niya, kung makapagsasalita yung monkey, ang sasabihin niya ay, it's a great insult for us. Kasi yung ginagawa nyo, hindi namin ginagawa. Sabi dito, today many claims that there are historical and scientific errors in the Bible. So, yan po yung mga isa. Inaulit lang po. Sorry po. Yan. So, meron pong naniniwala that when it comes to the Bible, meron pong tatlong paniniwala. Dalawang paniniwala. Merong naniniwala, they are evangelicals, but they believe in a limited inerrancy. So, ibig sabihin, partial lang. Hindi siya totally inerrant. Kasi ang sabi nila, when God give to us the Bible, it is divided into 3. Yung Bible po natin sabi niya, God give us a functionally true Bible, pero sabi nila dito, yung historical account, yung scientific account, at meron din itong tinatawag na redemptive truth. So ito po yung nakapaloob sa Bible may historical account, may scientific account, and the redemptive truth. When it comes to limited inerrancy, ang sabi niya, ito lang ang inerrant. The redemptive truth, yun lang yung walang error. But when it comes to history, may pagkakamali. Hindi magja-jive sa history. And scientific may contain an errors also. So, hindi po tayo dapat maniwala sa limited inerrancy. We must believe in the total inerrancy of the Bible. Sabi dito, we as Christians must not believe this view. We must accept that the Bible is the Word of God, thus it is without error, whether historically, scientifically, and the redemptive truths in it. So, if we will describe the full inerrancy, ang sabi po niya, history, scientific, and redemptive truth, all of it is without error. Yan. Kasi, sabi nga, kung naniniwala ka na ang Biblia bilang nagtuturo, na yung pinanggagalingan ng itinuturo mo is may pagkakamali, di ba ang hirap? Na ikaw mismo hindi mo alam kung nasaan yung totoo at sa kung nasaan yung hindi. Kaya nga dapat kung magtuturo ka, naniniwala ka sa Bible, first and foremost, you must 100% sure na ang Bible na ginagamit natin is indeed inerrant.
Kasi mahirap na yung gagamitin mo sa pagtuturo, ikaw mismo ay may doubt. Tama ba? So wag mo na lang gamitin. Wag ka na lang din magturo. Kasi hindi mo may express ng tama, hindi mo maituturo ng tama. Yung kung ano yung sinasabi sa Bible. Yan. So ano po yung proof? Yun sa mga contentions po nila. The Lord Jesus Christ wholeheartedly believe in, yan, the Genesis account. Di ba, kinote ito ng ating Panginoong Jesus? So, kahit ano man sabihin ng ibang tao with regards to Genesis account, if Jesus Christ believe it, and we are follower of Christ, questionin pa ba natin? Hindi na, di ba? If Jesus Christ believe it, then we must believe it. Yan. The historicity of Noah and the Noahic flood. Yan. So, lahat po ito kinote ng ating Panginoong Jesus during His times in the New Testament. Ano pa po? The history of account of Sodom and Gomorrah. Saan pa? So, ito po yung tanong, would you rather believe Jesus Christ or those so-called modern theologians or seminary professors? Yung kinu-question yung authenticity o yung historical account, yung Genesis, Sodom and Gomorrah, yung sa flood during the time of Noah. Eh kung si Jesus Christ mismo ay nire-repair po ito. So, ibig sabihin, it is true. It really happens. If Jesus believe it, then we must believe it also. So, ano pa? The historicity of Lot and his wife turning into pillar and salt. The historicity of the manna from heaven. The historicity of the account of Jonah and the big fish. So, lahat po ito ay kumbaga, kinote ng ating Panginoong Jesus during His time. So kung siya mismo ay kinote ito, ibig bang sabihin, may na-discover lang na pagkakamali, mas matalino pa yung mga tao ngayon kaysa sa ating Panginoong Jesus. So that is just a logical question. Kaya nga po sabi natin, if Jesus believe it, then we must also believe it as a Christian because we are followers of Christ. So kahit ano man po sabihin ng mga theologians, professors, ano man yung i-present nila, but Jesus Christ Himself used these Bibles, used these events in the Bible as examples, then we as Christians must also believe in it. So yan po siya. Hindi po yung sinasabi natin. Hindi ko na po babasahin yon. The sad part today is that people will only believe the Bible because some famous pastor quoted it. It is like the truth is in them rather than the word itself. So halimbawa, gumawa tayo ng example. Pabasahin ko ng verse si JM dito o kaya si Kuya Lino. And ako, basahin ko the same verse pero ibahin ko ng konti. Sino mas paniniwalaan nyo ngayon? Without referring to the Bible. Di ba ako? Kasi pastor ako eh. So that is the wrong concept. Kaya nga po lagi natin sinasabi na refer back to your Bible kahit sino yung nagsasabi. Pero ngayon, di ba? Parang mas nagiging kapanipaniwala yung Bible dahil kinote ito ni Pastor ganito. Ay kasi ginamit ito ni Pastor Peter. Ay kasi ito yung explanation ni ganito. So, yung authenticity o yung truth about ng Bible ay nakabase ngayon sa kung sino yung nagsasalita. Which is wrong. The truth of the Bible is true because it is the Word of God. Kahit sino ang magsabi niyan, it is the Word of God pa rin. Yan. So ito, si Robert Dick Wilson. So ang sabi niya dito, hindi po siya muna, sabi dito ng isang reverend dun sa First Presbyterian Church of Pittsburgh, Pennsylvania. Sabi niya, the majority of our denomination and of other churches have turned away from historical and biblical Christianity. It's no longer debatable, it is an acknowledgeable facts. Di ba? Kapag ang isang church ay i-preach the truth about the Bible, kokonti ang interesadong makinig. Subukan natin mag-preach with regards sa kung saan makaka-relate yung mga tao, saan ma-encourage sila, even though it is not biblical. Anong mangyayari? Mas maraming magiging interesado. So that is the trend that is happening today. So kaya sabi ni Robert Dick Wilson, the history, authenticity, and authority of the Bible are under attack on every front these days.
Fiction works distort the truth of Christianity. Denying the historicity of the Bible, Christian fiction is replacing theology on the bookshelves of churchgoers. Books that rip scriptures from their historical and biblical context are being elevated to pseudo-scripture status. Self-help books with an amazing number of biblical references. Tingnan po natin na. Self-help books with an amazing number of biblical references are being sold to help people find their purpose in life. Di ba? Mas babasahin mo na yung self-help book kaysa sa Bible. Tama po ba? Sabi nga, sino po yung gumagamit ng mga daily bread and everything? Di ba? Dahil nagbabasa ka na ng daily bread, hindi mo na kailangan magbasa ng Bible. Di ba? That is devotional. So iba po yun kasi sa mga daily bread o sa ibang devotional, they are feeding you something. Kagaya sabi ni Ate Ro kanina, in my devotionals, di ba may pinapalo tayo kung minsan. At ito yung ipinipid sa atin. But something is different kapag tayo mismo yung nag-aaral. Iba po yung feeding. Hindi po nanggaling mismo sa author lang nung devotional books. Kundi yun yung nangyayari na it's the Holy Spirit that is feeding us. That is the personal studies na meron po tayo. So iba po yun na, we have the devotionals, but we have also our personal studies. Totoo po yun. Di ba? Ako nagbabasa din ng mga devotional, I follow some devotional things. Pero iba pa rin talaga na ikaw yung, yes, sabihin niya ito, pero ikaw pa rin mismo, you will discover what is the truth. Kapag nagtugma, praise God, yun talaga. If there are questions, study more. Yun lang po yun. So, for 45 years, ito po siya, pinag-aralan niya po yung Old Testament, si Robert Dick Wilson. For 45 years continuously since he left college, he devoted himself to the one greatest study of the Old Testament in all its language, archaeology, translation, and as far as possible. In everything, bearing upon his context. Ano po yung resulta ng kanyang pag-aaral? Has led me all the time to a firmer faith that in the Old Testament, we have a true historical account of the history of the Israelite people. Yan, ito po. Ano po yung isa sa mga most dramatic? The Red Sea crossing, di po ba? So, is it supported by historical evidence? O naniniwala lang tayo kasi napanood natin sa Ten Commandments, di ba? sa amin dati sa Katoliko, di ba? Basta Biyernes Santo ba yun, ipapanood, di ba? Holy Week, papanood po ito. Yan. So, yung pag-travel po nila, there are 2 points na, ang sabi dito, na dito po sila nag-cross. Dito sa Gulf of Suez. At meron naman yung bago ngayon na sinasabi nila sa Gulf of Aqaba dito sa Saudi Arabia. Yun, alala ko yung sinabi nila Kuya Ervin na napuntahan nila yung ibang lugar dito sa Saudi. So, tingnan po natin yan. In the crossing, meron po ito yung mga evidence Solomon's Memorial Pillar. So, makikita po natin that during the Red Sea crossing, merong ginawa po si King Solomon as a memorial sa pag-cross ng mga Israelite to the Red Sea. May itinayo po siyang pilar and it's in the Bible. Hindi ko na lang po nailagay. So meron siya dito sa Egyptian side at sa Saudi Arabian side. Na-discover po ito. Pero yung sa side po ng Arabian side is hindi na po mabasa yung inscription, yung sulat. Pero yung nabasa nila nakaparehas dun sa Egyptian side is malinaw pa po yung inscription. So ang nakadiscover po nito is si Ron Wyatt. So makikita nyo po ito sa internet, yung Wyatt Museum. So ito yung isa rin sa naging question ko kasi may mga kumukontra sa kanya. But sabi nga, Bible Atlas at ibang theologians is ginagamit pong reference si Ron Wyatt. Yan. So, ayan po, nakita po niya yung 2 pillars. Sabi dito, in Phoenician letters, it contains the word Mizraim, Solomon, Edom, Det, Pharaoh, Moses, Yahweh, indicating that the King Solomon had set up this column as a memorial to the miracle of the Red Sea crossing. So, ibig sabihin, totoong nangyari yung pag-cross ng mga Israelites to the Red Sea. Hindi po ito fiction lang. Hindi ito katang-isip, kundi actual na nangyari. Kasi yung itinayo ni King Solomon is nakita pa. So ano pa po? So dito makita nila, isipin natin, paano sila nakakross?
So ang sabi dito, checking sonar depth measurement discovered an underwater land bridge exactly between Nueva Beach and the Saudi side. So sabi dito, parang nagkaroon talaga ng tulay na yun yung dinaanan ng mga Israelites para sila ay makatawid. Yan po yung siya nangyari. So, it support yung sinasabi po sa Isaiah 43:16. Yan. Ano pa po yung ibang evidences? So, nung nag-dive po siya, nakita niya po yung mga chariot wheel, axle covered with collars upended, at in support po yung sinasabi sa Exodus. So, ayan pa po siya yung iba. Yan. Yan pa po yung ibang evidence. So, may buto pa po na nakita doon. So, mababasa po natin na, kasi yung mga corals po siya, hindi po siya kusang bubuo ng shape. Kumbaga, kung ano yung hard objects doon, kakapit siya doon at susundin niya yung shape na yon. And it proves, sabi nga, ito yung chariot wheels and everything. So, it proves that the Red Sea crossing is true. Yan. Isa pa, historical proofs. Did King David really exist? Yan. It proves that King David exists nung madiscover po nila yung the Tel Dan Stele. Yan, in 1993. At nasa inscription po nito, kung mababasa nyo po, ano po yung nakasulat? Wow, nakakabasa na kayo ng Greek, ha? Ang galing, ha? Kalain mo yon, isa miracle. Inaantok na, nakabasa pa ng Greek. So, yung inscription po na to, ang nakasulat po is House of David. So, it is one of the historical proofs na yung character sa Bible is indeed true. Yan. Ano pa po yung historical proof? Sennacherib prism. Yan. May na-discover po silang prism about Sennacherib. Ito po isang hari ng Assyria. Nabasa na po ba natin sa Bible about the king of Assyria? Ang pangalan niya po ay Sennacherib. So, nakita po dito sa Taylor Prisms yung account po ni Sennacherib. Hindi po ito galing sa Bible, pero galing po ito sa Taylor's Prism. Na account po ito ni King Sennacherib. Ang sabi niya dito, as to Hezekiah, the Jew, he did not submit to my yoke. I laid siege to 46 of his strong cities, walled forts, and small villages, and conquered them. Nasa Sennacherib Prism. Saan po natin makikita sa Bible? Makikita natin sa 2 Kings 18:13. So, ibig sabihin, there are historical proofs na yung account sa Bible is indeed true. Hindi po yung katang-isip, Kaya kung sinasabi nila yung Bible ay gawang tao lamang, how come na up to now na-prove yung truth about this one? So ito pa si William Ramsay. Ito ba si William Ramsay, hindi siya naniniwala sa Christianity. Pero siya po yung scholar na, sabi dito, he's sealed to study every available early document concerning ancient Asia Minor. So alam naman po natin dati yan, na hindi siya naniniwala, sabi dito, yung Book of Luke daw, Gospel of Luke, is highly imaginative and carefully colored account of primitive Christianity. Hindi siya naniniwala sa Christian account nung sinulat ni Luke. Pero after ng kanyang pag-aaral, nung sabi niya, this scholar who began as an unbeliever become a staunch defender of the Bible. So scholars po ito, Ano pa? New Testament proof naman, the Pilate stone. Nag-exist ba talaga si Pontius Pilate? O isa lang siyang katang-isip sa Bible? Wala na po diyan yun. Take note na lang po. Kasi ito lang po, extra kwan lang po ito. Yan. So sa Luke 3:1, sinabi doon nabanggit si Pontius Pilate, di po ba? Para ma-prove na nag-exist nga si Pontius Pilate, na-discover po nila yung Pilate stone doon sa noong 1961, recent lang. Sino ang kaedad nito? 1961. Wala. At Caesarea dating from Persian. Imposible naman si Kuya Jojo. Batang-bata pa yan. Tignan nyo, wala pang buhok. Joke lang po. Pantagalantok lang, Kuya. So, ito po. Itong inscription po na ito, sa center inscription, sinabi po niya, nabanggit yung pangalan ni Pontius
Pilate. So, sino po yung nakakabasa ng Greek? Ano po yung nakasulat dito? Tiberio, ayun na nga, grabe na, nagpahalata naman kayo. Tatlo po yan, no? Sabi niya, Tiberium, Pontius, ayan, Prefectus of Judea. Hala, kanina tumama kayo kasi isa lang yun. Yeah. This is the only known occurrence on the name of Pontius Pilate in any ancient inscription. Sa ano pa? Yung ossuary of Caiaphas. Ano naman po ito? Ito po yung doon, yung pinaglalagyan ng abo. Tama ba, Pastor? Ossuary. Yung pinaglalagyan ng abo. In 1990, an ossuary was found in a Jewish cemetery near Jerusalem dating from the 1st century AD. Sabi dito, ossuary of Caiaphas, the inscription indicates the bones inside includes those of Caiaphas. Naalala po natin during the nung trial of Jesus Christ, sino si Caiaphas? Isa sa mga high priest, di ba? The high priest who questioned Jesus Christ. Ang nakasulot po doon, Joseph Bar Kapha, nang ibig sabihin, Joseph, son of Caiaphas. So, ibig sabihin, historically, nangyari talaga yung sa ating Panginoong Hesus na he undergoes trial under Caiaphas. So ang sabi dito, the inscription indicates the bones inside include those of Caiaphas, the high priest who questioned Jesus Christ. Mababasa po natin sa John 18:14. So what is the significance of this discovery? Nabubulol na po ako. Mukhang need na mag-rest. Malapit na po matapos. Yan, pakibasa nga po. As of today, they were rating out one of the bones of Jesus' accusers. But until now, they cannot find the bone of the accused. Why? Because he is risen and ascended to heaven. Right now, sitting at the right throne of God and promises to come again. Our Lord, our Savior, Jesus. Di ba titingnan po natin, na-discover na nila yung buto ng isa sa mga tao na nag-persecute sa kanya, na humatol sa kanya ng crucifixion, pero yung buto mismo niya ay hindi makita. It just proves something that he indeed risen from the dead. Yan. To God be the glory.